Shalom at maligayang pagbabalik sa Israel kasama si Alin. May paanyaya ako para sa iyo ngayon. Gusto kitang imbitahan na maglakad sa mga kalye ng Jerusalem kasama ko. At ngayon, magkakaroon tayo ng isang napaka-espesyal na lakad. Gagawin natin ang Via Dolorosa na nagsisimula dito sa lugar ng paghatol kay Jesus at natatapos sa libingang walang laman. Gusto kong maramdaman ninyo na parang naglalakad kayo kasama ko dito sa mga kalye ng Jerusalem. Kaya kung handa na kayo, magsimula na tayo. Dito sa may entrada sa kanan, makikita natin ang numero 1 na siyang tanda ng simula ng Via Dolorosa. Ito ang daan na nilakbay ni Jesus mula sa sandali ng kanyang paghatol hanggang sa sandali ng libingan at muling pagkabuhay. Sa isang normal na araw, libu-libong mga peregrino ang naglalakad dito at makita ang lugar na ito na halos walang tao ay talagang kakaiba. Pero sisimulan natin ang ating pagbisita dito sa lugar na ito, dito mismo sa ating harapan. Ito ang simbahan ng paglalatigo, ang lugar kung saan pagkatapos mahatulan, si Jesus ay hahagupitin. Dito siya hahagupitin, tatanggap ng koronang tinik at isuusuotan ng kulay ubeng kasuotan. Dahil nang si Poncio Pilato, ang Romanong gobernador, ay hinatulan siya, gusto niyang hindi lang patayin si Jesus, kundi gawin ito sa isang napakasakit at nakakahiya na paraan. At dahil dito, isinama niya ang maraming bagay na hindi naman tradisyonal sa iba pang mga pagpapako sa krus na ginagawa niya noon. Kasama rito ang mga kasuotan, ang koronang tinik, ang paghahagupit at pati na rin ang kahihiyan ng pagdadala ng sarili niyang krus sa mga kalsada ng Jerusalem. At ang buong lugar na ito, na siyang simula ng Via Dolorosa, ay kung saan matatagpuan ang kuta ng Antonia, isang napakalaking kuta na itinayo ni Haring Herodes ang Dakila bilang parangal kay Marco Antonio mula sa Roma. At sa loob nito naganap ang paglilitis, paghatol, at paghagupit kay Jesus. At ang huling nangyari sa loob ng kuta ay ang lugar kung saan tinanggap ni Jesus ang krus na makikita natin maya-maya lang. Kaunti na lang ang natira mula sa dating kuta. Isa sa kakaunting bagay na makikita pa natin ay ang particular na bahagi ng sahig na ito, na 2,000 taon na, at pati na rin ang ilang bahagi ng mga arkeolohikal na paghuhukay na nasa ilalim. May bahagi dito sa ilalim ng lupa na pwedeng pasukin, pero sa ngayon ay sarado ito. Ngunit nakakita pa kami ng ilang bahagi ng kuta ilang metro sa ilalim. At ngayon, papasok na tayo sa lugar kung saan tinanggap ang krus. Kaya, ang simbahan na ito ay itinayo sa ibabaw ng lugar sa loob ng Fortaleza Antonia na pinaniniwala ang dito tinanggap ang krus. At mula rito, maglalakad siya ng buong daan papuntang Kalbaryo dala ang krus. At dahil dito, ang daang ito ay tinatawag na Via Dolorosa na nangangahulugang daan ng pagdurusa. Via Crucis, daan ng krus, o Via Sacra, ang banal na daan. Ibig sabihin, iba't ibang pangalan lang ito para sa iisang daan at sabay nating lalakarin ito ngayon. Ang daan ay may humigit kumulang 1 kilometro ang haba, pero higit pa sa distansa, ang mahalaga talaga ay ang pag-akyat. Karamihan ng daan ay isang matarik na akyatan mula rito hanggang sa Kalbaryo. Kaya, ang layunin namin sa paglalakad na ito ay ipadama rin sa inyo na para kayong naglalakad sa mga kalsada ng Jerusalem, maririnig ninyo ang kaunting ingay ng mga kalsada at makikita ninyo kung ano ang itsura ng lungsod sa kasalukuyan. At para maranasan ninyo na makumpleto ang landas na ito na napakahalaga para sa napakaraming tao sa buong mundo. Kaya ang kalsadang nilalakaran natin ngayon ay ang Via Dolorosa. Pero mahalagang tandaan natin na ang lungsod ng Jerusalem ay ilang beses nang winasak at muling itinayo. Kaya hindi lahat ng nakikita natin ngayon, o mas tama,
Karamihan ng mga bagay na nakikita natin ngayon ay hindi orihinal mula sa panahon ni Jesus, kundi mga muling itinayo pagkatapos ng mga panahong iyon. Ang tunay nating ginagawa ay paglalakbay sa landas. Isa pang pagkakaiba ay ngayon, ang lumang lungsod ng Jerusalem ay hinati sa 4 na distrito: ang Kristiyano, Muslim, Armenyo at Hudyo. At ang mismong Via Dolorosa na isang Kristiyanong landas ay nasa loob ng distrito ng Muslim. Bakit? Noong panahong yon, wala pang ganitong paghahati. Ang buong lungsod ay isang lungsod ng mga Hudyo. At saka dahil sa pagitan ng mga barangay, merong halong-halo talaga. Naglalakad tayo sa Muslim na barangay, sa isang Kristiyanong daan. Pero halimbawa, kung titingnan natin dito sa kanan natin, makikita natin ang isang simbahan. Ipinapakita nito ang pagsasama ng kultura sa mga barangay. Tulad ng may mga mosque sa barangay ng mga Hudyo, may mga simbahan at mahahalagang lugar para sa mga Kristiyano sa Muslim na barangay. At ganoon din sa iba pa, ibig sabihin may halong-halo talaga ang mga barangay. Pero isang bagay na hindi nabago ay ang kulay ng lungsod. Mula noon hanggang ngayon, sa Jerusalem, bato ang ginagamit sa pagtatayo. Ang lokal na bato ay may kulay na kapag natamaan ng araw, nagmumukhang ginto. Ang batong ito ay apog at ito ang nabibigay ng kulay sa lungsod hanggang ngayon. Hindi ko alam kung napansin ninyo, pero maraming saradong pinto sa daan. Ito ay dahil na rin sa kasalukuyang sitwasyon ng mundo na ating nararanasan. Kabilang sa mga ito ang mga tuluyan, simbahan, tindahan, at lugar para sa mga peregrino. At dahil dito, dahil sarado pa rin ang mga hangganan ng Israel sa ngayon, marami rin sa mga lugar na ito ang hindi pa muling nagbubukas. Pero mas marami talagang tao sa Via Dolorosa sa isang normal na araw kaysa sa nakikita ninyo ngayon. Para makita ninyo rin dito sa kanto ang pangalan ng kalye. Ito ang karatula ng kalye na nakasulat sa itaas sa Hebreo, sa gitna sa Arabe at sa ibaba sa Ingles, na sa pagkakataong ito ay kapareho ng Portuguese. Via Dolorosa. Totoo, nandito talaga tayo sa daan ng Via Dolorosa. At ngayon, nakarating tayo sa isang napakahalagang bahagi ng daan, pero sa parehong panahon, medyo controversial din. Dito, nahahati sa dalawa ang Via Dolorosa. Karamihan sa mga arkeologo, historiador at teologo ay sang-ayon na naganap ang paglilitis kay Jesus sa kuta ng Antonia, kung saan tayo nagsimula ng ating paglalakbay. Pero nagpapatuloy ito hanggang sa Kalbaryo at sa libingang walang laman, at dito hindi lahat ay nakakasundo. May 2 lugar sa Jerusalem na maaaring naging totoong lokasyon kung saan nangyari ang pangyayaring ito. Ngayon, susundan natin ang direksyong ito at maglalakad tayo mula rito papunta sa lugar na kilala bilang Hardin ng Libingan. Kung susundan natin ang daan, kakanan tayo at maglalakad pa, makakarating din tayo sa banal na sepulkro, isa ring tradisyon dito sa Jerusalem. May 2 opsyon para sa inyo mga kaibigan. Inaanyayahan namin kayong sumama sa amin papuntang Hardin ng Libingan. Para sa gusto makilala ang isa pang daan at ang banal na sepulkro, ilalagay namin dito sa itaas ang link. May video rin sa channel. Tuloy tayo sa paglalakad. Salamat, Daddy. Nakatira ako sa Jerusalem. Araw-araw akong naglalakad sa parehong kalsada, bato at lupa kung saan naglakad si Haring David. Hawak ko ang lupa mula sa Temple Mount na maingat sinagip ng mga arkeologo noong dekada 90
sa proyekto ng pagsasala. Ang Temple Mount Soil lang ang otorisadong mag-verify at magpatunay ng pagiging totoo at pinagmulan nito. Sobrang saya ko, napakaganda at espesyal nito. Pero higit pa ron, napakalalim ng kahulugan nito. May dala akong bihirang piraso ng kasaysayan mula sa pinakabanal na lugar sa Jerusalem. Dadalhin namin ito sa maraming henerasyon. Dapat magkaroon nito ang bawat Kristiyano habang posible pa. Bawat piraso ay may kasamang pirmadong sertipiko bilang patunay na ikaw ay kabilang sa piling may-ari ng ganitong kayamanan. I-click ang link sa description sa ibaba o i-scan ang QR code para makuha ang buhay na ugnayan mo sa kasaysayang biblikal. Para sa aking mga tagasunod, saan ka man naroroon, libre ang pagpapadala. Shalom! At ngayon, umalik tayo sa video. Tuwing nilalakad ko ang Via Dolorosa kasama ang mga peregrino, nagugulat ang mga tao na makita ang dami ng mga tindahan. Itong lugar na nilalakaran natin ay maraming mga tindahan, lalo na yung mga lokal na negosyo. Ang mga Arabeng nandito ay namimili ng iba't ibang bagay gaya ng nakikita ninyo. Gusto ko lang ipaalala na ganito rin noong panahon ni Jesus. Si Poncio Pilato, gobernador ng Roma, ay hindi naganda ng espesyal na daan para kay Jesus. At oo, pinilit niya si Jesus na maglakad sa mga kalsada ng Jerusalem, sa harap ng mga palengke, sa harap ng mga paaralan, sa harap ng mga sentro na puno ng mga tao upang mas maraming tao ang makakita sa kanyang kahihiyan. Dahil dito, makarating at makita ang abalang mga kalsada na dinadaan ng maraming tao. Mas malapit ito sa realidad noong 2,000 taon na ang nakalipas, kaysa sa madalas nating nakikita sa mga pelikula ng Hollywood. At sa mga pelikulang Amerikano na may ganitong malaking paglalakad, walang pulang karpet, kundi ang ideya ay makita ng mga tao sa Jerusalem ang paghihirap at paghamak kay Jesus. At hindi ko alam kung nakikita ninyo sa video, pero ang kalsada ay palaging paakyat. Umaakyat kami palagi. Sa totoo lang, hinihingal na ako dito habang naglalakad kami. At ipinapakita nito sa atin kung gaano talaga kahirap ang daan na ito. Pero ayokong magbawas, magdadag o huminto dahil gusto kong makita ninyo talaga ang daan kung ano talaga ito. Ang mahirap na paglalakbay ay magiging sulit dahil sa huli. Makikita natin ang harden ng libingan, ang walang lamang libingan. At makikilala rin natin si João Batista na isang Brazilian at isa sa mga tagapagbantay, isa sa mga taong nag-aalaga at nagboboluntaryo sa harden ng libingan. At sa likuran, makikita natin ang isang arko. Iyon ang pader ng lungsod at iyon ang tarangkahan ng Damasco, isa sa 8 tarangkahan ng lumang lungsod ng Jerusalem. Tinawag ang tarangkahan dahil dito nagsisimula ang daan patungong lungsod ng Damasco. May tarangkahan ding tinatawag na tarangkahan ng Job na papunta sa Job. Itong tarangkahan na ito ay tinatawag nating tarangkahan ng Damasco sa Portuges. Pero sa Ebreo, ang pangalan nito ay Shar Shem, ang tarangkahan ng Sikem. Dahil dito rin nagsisimula ang daan papunta sa biblikal na lungsod ng Sikem, kung saan nakalibing si Jose ng Egypto at kung saan nakipagkita si Jesus sa babaeng Samaritana. At ngayon, tinatawid na natin ang tarangkahan. Gaya ng nakikita ninyo, parang isang koridor ito dahil sa laki nito. Kailangan natin lumabas sa mga pader dahil gaya ng naalala, sa labas ng pader ginagawa ang pagpapako kay Jesus at iba pa noong panahong iyon.
At ngayon, sa labas ng mga pader, narito tayo sa tinatawag na bagong lungsod ng Jerusalem, kung saan karamihan sa mga gusali ay itinayo mula noong 1,860. Kaya tinawag itong bago, ang 1,860. Para sa Jerusalem ay napakabago pa. Pero gaya ng nakikita ninyo, kahit na tinatawag itong bagong lungsod o modernong lungsod ng Jerusalem, ito ay patuloy pa ring gawa sa bato, tulad ng mga gusali na nakikita na natin dito sa likuan. At ngayon, sa hadang ito nakakadaan lang natin, natapos na natin ang mga paakyat. Maglalakad na lang tayo ngayon sa patag. At nasa huling bahagi na tayo ng Via Dolorosa. Sandali na lang, makikita nyo na kaming dumarating sa Hardin ng Libingan. At gagamitin ko ang pagkakataong ito sa huling bahagi para tanungin kayo. Ano ang nakakagulat sa inyo tungkol sa landas na ito? Akala nyo ba mas mahaba o mas maikli ang Via Dolorosa? Ano ang masasabi nyo sa dami ng tao at sa kalakalan dito? Magkomento sa ibaba kung ano ang tingin nyo sa Via Dolorosa at anong pinaka-nakagulat para sa inyo. Makikikita na natin ngayon sa unahan natin, sa itaas, ang isang karatula na may nakasulat na The Garden Tomb, ang Hardin ng Libingan. Dito, dapat nating sundan ang kwento sa Biblia. Si Jesus ay ipapako sa krus sa tabi ng isang hardin, isang taniman na pagmamay-ari ng isang lalaking nagngangalang Jose ng Arimatea. At sa loob ng hardin na yon, meron siyang bagong libingan na inukas sa bato at ibibigay niya ang libingang iyon para doon ilibing si Jesus. Kaya makikita natin ito maya-maya lang. Ang complex na ito, kung saan sa isang banda ay naroon ang kalbaryo at sa kabila naman ay may isang napakagandang hardin at sa loob ng hardin na iyon ang walang laman na libingan na inukit sa bato. At dito, makikita ninyo kung paano nagbago na ang tanawin. Bigla na lang, makarating tayo sa isang lugar na napakaberde at maganda. Ito ang hardin ni Jose ng Arimatea. Kapag tinutukoy ng Biblia ang hardin, kadalasan hindi ito yung hardin na iniisip natin na puro bulaklak at pandekorasyon. Sa halip, ito ay isang taniman ng prutas, isang lugar na pang-agrikultura at hanggang ngayon, ang mga taong nag-aalaga ng hardin ay pinapanatili ang lugar na ito na may karamihan sa mga puno. Namumungang puno. Kaya karamihan ng mga halaman na nakikita ninyo dito ay mga punong namumunga. Tulad ng nakikita ninyo, ang daanan sa harap natin ay sarado.
Bakit kaya? Nagsasagawa sila ng mga gawain para mapabuti ang daanan ng mga peregrinon pumupunta rito. At sa likod mismo ng ginagawang yan, iyong batong nakikita ninyo sa dulo, iyon ang Kalbaryo. Hindi tayo makakalapit doon sa ngayon, pero mag-iwan ako dito ng isang laruan para sa inyo, para makita ninyo kung ano ang itsura nito at pati na rin sa itaas, isang link ng video na ginawa namin dito sa Hardin. Bago sinimulan ang konstruksyon, makikita ninyo ng malapitan ang tunay na itsura ng Kalbaryo. Pero sa sandaling ito, magpapatuloy tayo sa paglalakad sa Hardin, o mas tamang sabihin, ang taniman ni Jose ng Arimatea. Papunta sa libingang walang laman. At sa mga natuklasang arkeolohikal na nakita sa lugar na ito ay may isang sisterna, isang imbakan ng tubig na nagpapakita na ito ay isang lugar na pang-agrikultura. Ginagamit nila ang tubig mula sa imbakan na ito para sa patubig. At natagpuan din ang isang pisaan ng ubas, isang lugar kung saan tinatapakan ang mga ubas para gawing katas ng ubas o alak. At ang pisaang ito ay napapakita sa atin muli na ito ay isang lugar ng produksyong agrikultural. At dito makikita na natin ang pasukan ng libingang inukas sa bato. At ang sasalubong sa atin ngayon ay si Juan Bautista, na isang Pilipino at nagboboluntaryo dito sa Hardin. At ikukwento niya sa atin ng kaunti pa tungkol sa lugar na ito. Shalom mula dito sa Hardin ng Libingan. O mga kaibigan, marami sa inyo ang nakakakilala na sa akin dito sa Hardin ng Libingan. At ang iba naman ay hindi pa nagkakaroon ng pagkakataong makarating dito sa Hardin ng Libingan. Ang lugar na ito ay isang napaka-espesyal na lugar. Para sa atin mga Kristiyano, dito natin pinag-uusapan ang tungkol sa pagpapako sa krus at muling pagkabuhay, na siyang pundasyon at saligan ng ating pananampalataya. At ipinapakita natin ang lugar ng pagpapako sa krus, Golgota, ang lugar ng bunggo, ang Hardin, ang lugar ng taniman, ang lugar na pang-agrikultura, at itong libingan dito na malinaw na nagpapakita kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa libingan ni Jose ng Arimatea. Tulad ng nakikita ninyo, ito isang malaking libingan, inukit sa bato. May isang bato na nagsasara sa bunganga ng libingan dito. Meron tayong kanal dito sa harap na ginagamit para igulong ang bato dito, di ba? Pumapasok ang mga tao at tumitingin sa kanan. Kitang-kita nila ang lugar na pinaglalagyan ng katawan. Gaya ng malinaw na sinasabi sa Biblia, noong umagang iyon dumating ang mga babae para bisitahin at ihanda ang katawan ni Jesus. Habang pumapasok sila sa loob ng libingan at tumitingin sa kanang bahagi, ang nakikita lang nila ay ang mga telang pambalot na ibinalot sa katawan ni Jesus. Kaya nais kong anyayahan ka na pumunta sa banal na lupain at bisitahin ang lugar na ito. Para sa amin dito, nakakalungkot makita itong nakatigil, walang mga turista ngayon sa 1 taon at kalahating lumilipas. Kaya narito ang paanyaya para sa iyo. Pumunta ka at tuklasin ang banal na lupain, mas makilala pa ang Biblia, maglakad sa mga dinaanan ni Jesus at magkaroon ng hapunan, isang pagtitipon dito sa Hardin ng Libingan. Kaya shalom mula rito sa Jerusalem, maligayang pagdating sa Hardin ng Libingan. At halina't bisitahin ang libingan na mayroon kami dito sa Hardin. At sabay-sabay tayong papasok sa libingan. Pero sa loob nito, hindi ako magsasalita para ma-enjoy ninyo ang lugar.
Sana ay nagustuhan ninyo ang pakiramdam ng paglalakad dito sa mga kalye ng Jerusalem at ang makilala ang mga lugar na literal na nagbago sa kasaysayan ng sangkatauhan. Huwag kalimutang mag-subscribe dito at sa aming pangalawang channel, ang Mini Israel kasama si Aline. Isang halik sa lahat hanggang sa muli.